Ang talambuhay ni Boy Alanyo, pagsikat, pagbagsak, at pamana ng isang batang bituin. Panimula, ang bituin ng Sampaguita Pictures. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang kumikinang hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil sa kanilang kakayahang maging simbolo ng isang partikular na panahon. Isa na rito si Hernando Boy Alanyo. Isang pangalan na naging kasing kahulugan ng dekalidad na pagganap bilang isang batang aktor noong ginintuang panahon ng sinema sa bansa. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang hinahangaang bituin na nagligtas sa isang naghihingalong estudyo hanggang sa pagiging isang respetadong komedyante at karakter aktor ay isang salaysay ng tagumpay. Subalit sa likod ng mga ngiti sa telon at palakpakan ng manonood, ang kanyang buhay ay naglalaman din ng isang masalimuot na kwento ng mga personal na hamon, pagsubok, at sa huli, isang mapait na pagharap sa kahirapan at paglimot. Ang dokumentong ito ay isang pagsisiyasat sa buhay at ligasya ni Boy Alanyo, isang pagbabalik tanaw sa isang karerang humubog sa industriya, at isang buhay na sumasalamin sa parehong liwanag at dilim ng katanyagan. Mga unang taon at ang pagsilang ng isang bituin sa pelikulang Roberta. Isidilang si Hernando Alanyo noong ika-20 ng Marso, 1941 sa lungsod ng Maynila. Siyang pangalawa sa 3 supling ni Consuelo Soto at Ezequiel Alanyo. Sa taas na 5 talampakan at 2 pulgada, si Boy ay nagtapos ng kanyang elementarya sa Moises Salvador Elementary School. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa high school sa National University at kalaunay kumuha ng kursong commerce sa Far Eastern University. Gayunpaman, 1 taon lamang ang kanyang tinagal sa kolehiyo bago niya tuluyang lisanin ang akademya upang bigyang daan ang isang umuusbong na karera. Ang pagpasok ni Boy Alanyo sa mundo ng showbiz ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang pangyayaring may malaking kinalaman sa kasaysayan ng isa sa mga pinakamalaking film studio sa Pilipinas. Sa murang edad na 6 na taon, napili siya ng Sampaguita Pictures upang gumanap bilang kapatid ng isa pang sikat na batang aktres, si Tessie Agana, sa pelikulang Roberta noong 1951. Ang proyektong ito ay higit pa sa isang ordinaryong pelikula. Bago ang produksyon nito, ang Sampaguita Pictures ay dumanas ng isang malaking trahedya nang masunog ang kanilang estudyo, na nagdulot ng malawakang pinsala sa kanilang mga ari-arian. Sa bingit ng pagkalugi, isang mapangahas na hakbang ang isinagawa ng produksyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ilang pelikula, at ang Roberta ang naging sagot sa kanilang mga panalangin. Ang pelikula na pinagbidahan ng tambalang Agana at Alano ay naging isang pambihirang tagumpay sa takilya. Sinasabing ang kinita mula rito ang siya nagbangon muli sa Sampaguita Pictures mula sa abo. Sa gitna ng tagumpay na ito, isa si Boy Alanyo sa mga artistang umani ng papuri para sa kanyang natural at epektibong pag-arte. Ang kanyang pagganap sa Roberta ay hindi lamang nagpakilala sa kanya sa industriya. Ito ang naglatag ng pundasyon para sa isang maningning na karera. Pagsikat sa ginintuang panahon, ang batang kitikiti. Dahil sa ipinamalas na husay, sunod-sunod na proyekto ang ipinagkatiwala kay Boy Alanyo. Noong 1953, ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang unang bida sa pelikulang Kiko, kung saan nakasama niya ang mga batikang aktor na sina Van de Leon at Patria Plata. Ang pagkilalang ito ay nagluklok kay Alanyo sa rurok ng katanyagan bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang talento ay kinilala hindi lamang sa lokal na industriya, kundi maging sa international na entablado nang siya ay hirangin bilang Best Child Actor sa prestigyosong ika-5 Asian Film Festival. Sa ilalim ng pangangalaga ng Sampaguita Pictures,
Ang karera ni Boy Alanyo ay patuloy na namayagpag. Dahil sa kanyang likas na galing sa pagpapatawa at pagbibigay aliw sa mga manonood, binansagan siyang batang kiti-kiti. Ang kanyang dedikasyon at profesionalismo kahit sa murang edad ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isang mahalagang bituin ng estudyo. Transisyon sa mga papel pang may edad at pakikipagtambal sa mga higante. Sa paglipas ng panahon at pagtuntong sa yugto ng pagbibinata, matagumpay na naiwasan ni Boy Alanyo ang karaniwang suliranin ng mga batang bituin na nawawalan ng ningning pagsapit sa hustong gulang. Noong dekada 60, pumasok siya sa isang bagong yugto ng kanyang karera, kung saan nakilala siya bilang isang epektibong aktor sa komedya. Naging malimit ang kanyang pakikipagtambal sa nag-iisang hari ng komedya, si Dolphy. Kadalasan, gumanap si Alanyo bilang sidekick o alalay ng Comedy King, at ang kanilang samahan sa telon ay naghatid ng walang katapusang katatawanan sa mga manonood. Isa sa pinakatumatak na pagganap niya sa panahong ito ay ang papel bilang si Robin sa pelikulang James Batman noong 1966, kung saan si Dolphy naman ang gumanap bilang Batman. Ang pelikulang ito ay naging isang malaking hit at lalong nagpatibay sa imahe ni Alano bilang isang maaasahang komedyante. Bukod sa kanyang kolaborasyon kay Dolphy, naging bahagi rin si Boy Alanyo ng sikat na Stars 66, isang grupo ng mga kabataang bituin na inilunsad ng Sampaguita Pictures. Dito, nakasama niya ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya tulad ni Susan Roses, Amalia Fuentes, Nora Aunor at Vilma Santos. Bagamat hindi siya palaging ang pangunahing bida, ang kanyang presensya sa mga pelikula ay palaging kapansin-pansin at hindi siya nawala ng proyekto. Ang kanyang natatanging estilo sa komedya ay minahal ng masa na nagbigay sa kanya ng isang matatag na pwesto sa puso ng mga tagahanga. Pagsapit ng dekada 70, nagpatuloy ang kanyang karera bilang isang suportang aktor, partikular sa mga action film. Madalas siyang gumanap bilang alalay ng hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Ang kanyang mga nakakatawang eksena ay nagsilbing pambalanse sa mga maaksyong bakbakan na nagbibigay ng dagdag na kulay at substansya sa mga pelikula ni FPJ. Ang unti-unting paghina ng karera at ang mga personal na laban. Sa kalagitnaan ng dekada 70, nagsimulang maramdaman ang pagbabago sa takbo ng industriya ng pelikula. Ang pag-usbong ng mga pekeng DVD at pamimirata ay nagdulot ng malaking dagok sa produksyon ng mga lokal na pelikula. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang mga proyektong iniaalok sa mga artista, kabilang na si Boy Alanyo. Sa una, nanatili siyang positibo na panandalian lamang ang sitwasyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nakabangon ng kanyang karera sa dati nitong kasikatan. Sa labas ng kamera, ang buhay ni Boy Alano ay naging masalimuot. Sa kabila ng kanyang imahe bilang isang masayahing tao, hinarap niya ang mga seryosong personal na hamon. Noong dekada 60, sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, siya ay maagang nakapag-asawa at nagkaroon ng isang anak na babae, si Jocelyn. Subalit, dahil sa pangangailangang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang binata, itinago niya sa publiko ang kanyang pagiging isang pamilyadong tao. Ang bisisyong ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang relasyon sa anak. Lumaki si Jocelyn na ang pagkakakilala sa kanya ay bilang isang nakatatandang kapatid at nalaman lamang nito ang katotohanan nung siya ay isa ng dalaga. Kalaunan, ang mag-asawa ay naghiwalay at si Jocelyn ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang mga lolo at lola. Nagpatuloy si Boy sa kanyang karera at nagkaroon ng iba't ibang karelasyon kung saan nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Ayon sa mga salaysay, dahil sa kanyang abalang schedule at iba pang sirkumstansya, hindi niya gaanong nakasama at naalagaan ang ilan sa kanyang mga supling habang sila ay lumalaki. Sa kabila nito,
Nanatili ang komunikasyon sa pagitan niya at ng kanyang panganay na si Jocelyn. Noong 1981, nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Loida na agad bumihag sa kanyang puso. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-iibigan. Noong 1987, sila ay nagsama sa iisang bubong at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 3 anak. Sa mga unang taon, ang kanilang pamilya ay namuhay ng masaya. Ginawa ni Boy ang lahat upang suportahan sila. Ngunit nang magsimulang humina ang kanyang karera, dumating din ang mga problema sa kanilang pagsasama. Ang mga suliraning pinansyal ay nauwi sa madalas na pag-aaway. Sa panahong ito, lalong lumala ang kanyang kahinaan sa ala, na nagsilbing kanyang takbuhan mula sa mga problema. Ang kanyang pagkalulong sa bisyo ang naging ugat ng mas matitinding alitan sa pagitan nilang mag-asawa, na humantong sa ilang pansamantalang paghihiwalay. Ang ganitong sitwasyon ay naging paulit-ulit, at habang patuloy na bumabagsak ang kanyang karera, lalo siyang nalubog sa alak at depresyon. Dumating ang punto na halos wala na siyang natatanggap na proyekto, at dahil dito, nawalan na siya ng kakayahang suportahan ang kanyang pamilya. Kalaunan, tuluyan na silang naghiwalay ni Loida, at ang kanilang mga anak ay naiwan sa pangangalaga ng ina. Mga huling taon, pagharap sa matinding kahirapan at pagbangon mula sa paglimot. Ang pagkawala ng kanyang karera at pamilya ay nagdulot ng matinding dagok kay Boy Alano. Ang lahat ng kanyang naipundar sa loob ng maraming taon ay unti-unting naubos. Sa gitna ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, may mga pagkakataong pinili niyang lumayo at mamuhay mag-isa. Ang pinakamababang punto ng kanyang buhay ay nang siya ay napilitang manirahan sa isang garahe sa Sampaloc, Maynila, matapos di umani palayasin ng kanyang huling kinikilalang pamilya. Dito siya natutulog. Umaasa na lamang sa kaunting pera at pagkain na ibinibigay ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa awa. Noong 2018, isang larawan niya sa kanyang tinutuluyang garahe ang nag-viral sa social media. Ang post na ito ay nakakuha ng atensyon ng publiko at ng ilan sa kanyang mga dating kaibigan sa industriya. Na-feature ang kanyang kwento sa programa ni Julius Babao na Mission Impossible, kung saan siya ay tinulungang sumailalim sa isang medical na pagsusuri. Lumabas sa resulta na bagamat maayos pa ang kanyang pangkalahatang kalusugan, siya ay nakararanas ng panghihina ng katawan dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Sinuri rin ang kanyang kalusugang pangkaisipan at napag-alamang siya ay dumaranas ng depresyon. Sa isang panayam, buong kapakumbaba ang inamin ni Boy ang kanyang mga pagkakamali sa buhay. Ibinahagi niya ang bigat ng kanyang nararamdaman na madalas ay gumigising siya sa umaga na hinihiling na sana ay bawian na siya ng buhay. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga anak na kanyang labis na pinananabikan. Ang programa ay nakahanap ng mga sponsor upang matulungan ang dating aktor. Binigyan siya ng mga gamot, isang gift certificate na nagkakahalaga ng 10,000 piso para sa kanyang mga pangangailangan, at tulong pinansyal mula sa mga dating katrabaho. Isang dating niyang natulungan ang nagmagandang loob na ampunin siya pansamantala sa kanilang tahanan sa Calamba, Laguna. Ang pagbabalik at pamamaalam. Noong 2021, muling nabigyang pansin ng kanyang buhay nang ma-feature ito sa aklat na isinulat ni Reno A. Spangler na pinamagatang Talambuhay ng mga veteranong artista ng pelikulang Pilipino. Dito, napag-alaman na si Boy ay bumalik sa Sampaloc, Maynila dahil sa pananabik sa lugar na kanyang nakasanayan. Isang kagawad sa kanilang lugar ang nagmagandang loob na patirahin siya sa isa sa mga kwartong kanyang pinauupahan, kung saan siya ay madalas dalawin ng kanyang anak na si Jocelyn. Ayon kay Jocelyn, matagal nang tumigil sa pag-inom ng alak ang kanyang ama, ngunit ang epekto ng depresyon ay nanatili.
Sa panahong yon, si Boy ay dumaranas na rin ng problema sa baga. Naisa na ni Jocelyn na muling maipasuri sa doktor ang ama. Ngunit dahil sa sariling kahirapan sa buhay, hindi niya ito naisakatuparan. Sa abot ng kanyang makakaya, ibinigay niya ang mga pangangailangan ng kanyang ama. Noong ika-23 ng Hulyo, 2022, sa edad na 81, ang dating batang bitiin ay tuluyan ng pumanaw. Konklusyon. Ang legasya ng isang bituin. Ang buhay ni Boy Alano ay isang salamin ng komplikadong realidad sa likod ng kinang ng showbiz. Hindi maikakaila na marami siyang naging pagkakamali. Mga desisyong nagdulot ng sakit sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang sarili. Subalit, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak. Ito ay tungkol din sa isang pambihirang talento na nagbigay buhay sa pelikulang Pilipino. Siya ay isa sa mga artistang nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kasaysayan ng industriya. Mula sa batang nagligtas sa Sampaguita Pictures hanggang sa komedyanteng nagpatawa sa milyon-milyong Pilipino, ang kanyang kontribusyon ay mananatiling buhay. Bagamat hindi naging maganda ang huling kabanata ng kanyang buhay, ang kanyang legasya bilang isang mahusay na aktor at isang mahalagang bahagi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino ay habang buhay na mananatili sa puso at alaala ng mga tagahangang kanyang naantig.